anhin. Ngunit ang ganda at nakakaagapansin talaga itong pinapanood ko. Ano ba pinapanood mo? Walang iba kundi ang... Burza! Ha? Ang talino ko talaga. Eh di ba, ikaw na. Ops, huwag na kayong mag-away. Sabayan niyo na lang ako sa pagpapanood ko ng makasaysayang pelikula na ito. A few moments later. Uy, Nathan, bakit ka natutulog? Oo nga, ganda pa naman ang pelikula. Ay, paumalhin. Wala kasi akong tulog kagabi. Bakit nakaisip ka kanya, no? Hindi no. Wala akong tulog kasi ang dami na may gawain sa paralan. Sus! Palisot! Ay, pero teka. Napanood ko na itong pinapanood natin ngayon. Kaya okay lang. Ayun naman pala, bakit mo pinapanood ulit? Ang ganda kasi eh. Kasi ganda na. Sus! Gawin na lang natin yung gawain natin sa Pilipino. Oh, may gawain tayo sa Pilipino. Oo! Ayan sila, oh! Tia, tara na, gawin na lang natin yung tatangalan natin. Mabuhay! Ako nga pala si Anika Zoe Emberido. At ngayon, ako ay inyong kasama sa pagtanda. Kasama sa pagsusuri ng buod ng pelikula o pagsusuri sa buod ng Gomburza. Ang pelikulang Gomburza ay naglalahad ng makasaysayang pangyayari sa Pilipinas. Partir ang trahedya sa tatlong paring martir na sina Padre Mariano Gomez, Padre Jose Burgos at Padre Jacinto Zamora. Ang sentro ng kwento ay ang kanilang pakikibaka laban sa mga Fraile Kastila na nagmamalabi sa kanilang kapangyarihan at lumalabag sa karapatan ng mga paring Pilipino. Ipinakita sa pelikula kung paano sila nag-organisa ng mga patipulong Pilipino na nagsusulat ng mga artikulo at ikipag-ugnayan sa mga prominente Pilipino upang ipaglaban ang pagbabalik ng mga parokya sa mga paring Pilipino. Ngunit, ang kanilang matapang na pagtututol ay humantong sa kanilang pagkadawit sa Cavite, Montini noong 1872. Bagamat wala silang direktang kaugnayan sa pag-aalsa, ginamit ito ng mga Kastila bilang dahilan para arestuhin at haturan sila ng kamatayan sa kabila ng kakulangan ng matibay na ebidensya. Uy, Catherine, ano ginagawa mo dyan? Ha? Hindi yan yung elemento na hinahanap natin. Patay tayo kay Binibining Ashley yan. Huwag ka lang maingay, wala naman ito si Binibining eh. Ha? Ayan siya, oh! At pamanin po. Mas kasi Jessie, marakiyo at ngayon, ako gisama sa pagsuri ng elemento sa pelikulang Gomburza ay may tamang kamagat dahil ito ay nagpapakita ng tatlong martir na parang nagmida inspirasyon sa mga Pilipino. Maliwanag at maganda ang pagkakapresenta ng kwento dahil mailahad nito ang mga pangyayaring tulad ng sekularisasyon at pag-ipismo at sa mga karapatan ng mga Pilipino laban sa pangapi at kolonisasyon. Mabisang nagsagawa ang mga aktor na nagbigay din sa courage, dedikasyon at paghihirap ng mga pari. Bukod dito, ang mga talakayan ay puno ng kahulugan at lakas. Gumagamit ng wikang Kastila na may mga subtitle para sa madaling pag-unawa, kaya't mas naipadama ang damdaming makabayan sa mga tagapanood. Doon sa kaliwa, oh, doon. Uy, Nathan, anong ginagawa mo dyan? Yung teknikal na aspeto sa pagsusuri ng pelikula. Kamusta na? Ito na nga, oh. Technical, kaya ako naglalaro. Sus, pilosopo. Mga nga adlaw, ako pala si Nathaniel Philip Obregon at hindi lang paglalaro ang alam ko sa larangan ng teknikal, kundi ang teknikal ng aspeto din sa Gomburza. Maganda ang sinematografiya ng pelikula dahil malinaw ang mga kuha at akma sa eksena. Maayos din ang editing, kaya tuloy-tuloy at madaling sundan ang daloy ng kwento. Swak din ang musika at tunog dahil nagdagdagan nito ang damdamin sa bawat akbo. Sa kabuuan, maganda ang teknikal na aspeto sa pelikula. At nakatulong ito para mas maging kapanap-panabik ang panunood. Guys, nakakapagod! Uy, anong nakakapagod? Natulog ka lang eh. It's a hard knock life for us. Ay! Pero seryoso, ang ganda talaga ng Gomburza, no? Oo nga, napanaginipan ko nga siya, napanaginipan ko kanina ito. Ay, sorry guys, late ako. Galing pa kasi akong picking ng Gomburza. Grabe, kitang-kita ko lahat ng anggulo ng pelikula. Ba't hindi kami sinama? Oo nga, bakit hindi mo kami sinama? Hindi na tayo bati. Eh, paano ko naman kayo sasama kung lagi naman kayong tulog? It's a